Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin, and today pag-uusapan natin ay tungkol sa BMS. So tatalakayin natin lahat ng mga bagay na kailangan nyo malaman tungkol sa BMS. Yung mga different types, kung paano siya nag-work, ano ang gamit, at kung paano mamili. Yung BMS po, marami siyang itsura. Pero yung gamit niyan, pare-pareho. Meron tayong maliliit, yung mga mura na maliliit. Ayan, hanggang sa papalaki. May mas malaki at meron pa tayong mas malaki pa. So kahit magkakaiba ng size, pare-pareho ang gamit niyan to protect yung battery nyo. Yun ang gamit ng BMS. Ang ibig sabihin ng BMS ay Battery Management System. So siya yung nagpro-protect sa cells natin para hindi siya ma-over-discharge at ma-overcharge. Kasi nasisira yung battery kapag na-overcharge nyo yan or na-over-discharge. So yun yung pine-prevent ng BMS. And to some extent ay kung minsan kaya niya ring mag-balance ng cells natin. So ano ba yung sinasabi nating mag-balance? Yun yung ginagawa na magiging pare-pareho yung state of charge ng cells natin para walang unang mapupuno or walang unang madi-discharge. Para malaman natin kung paano niya ginagawa yun, i-explain natin kung paano nga siya nag-work ang BMS. So gawa tayo ng diagram para ma-explain natin kung paano ba nag-work ang BMS. Tignan natin etong isang BMS na to kasi siya yung nakikita yung loob. Etong mga to, usually makikita nyo may metal. Kahit yung mga malalaki, ayan. Heatsink po yung mga yan para hindi masyadong mag-overheat yung BMS natin. Ma-radiate niya yung init ng BMS. Ang pinaka parts ng BMS na makikita nyo pag binuksan nyo, meron siya mga MOSFET. Tapos meron siyang pinaka main na IC dito. So yan yung pinaka brain ng BMS natin. At sa dito meron kayo makikita mga maliliit na resistor. Mga bleed resistors yan. So yan yung ginagamit pang balance sa cells natin. So ang pinakatrabaho talaga ng BMS ay pinapatay niya lang yung pag-charge at pag-discharge ng BMS. So gawa tayo ng diagram para ma-explain natin kung paano ba nag-work yung BMS. I-drawing natin yung battery natin. Ang battery ay composed of cells yan. Sa diagram natin, gagawa tayo ng 4S. So, meron tayong 4 na cells. At kung titingnan nyo yung BMS natin, usually meron yung dalawang terminal, B- at P-. Yung B-, yan yung nakakonect directly sa ating BMS. Ayan. P-, papunta yan sa load natin. Negative. So, load to. Ayan. At para ma-complete yung circuit, kailangan nating mag-connect directly dun sa battery. Positive yan. Again, ang gamit ng BMS ay to protect our battery from over-discharge and overcharge. So makikita nyo may chip yan. Siya yung nag-monitor ng cells natin. I-drawing natin yung chip natin. Ayan. Sabihin natin yung chip. Yan chip na yan ay connected yan sa every cell natin. Yun yung kinakabit natin sa BMS, tapos yung mga wires kinakabit natin sa cells. Ayan. Lahat ng BMS natin may ganyan. Yung black, connected yan sa pinaka main na negative. Tapos, yung red na susunod doon, sunod-sunod lang. Ayan. Ito yung IC na nag-monitor ng mga cells natin. So, pag ginagamit mo siya, sinecheck niya yung mga cells kung overcharge na ba o over-discharge na. At kung overcharge na or over-discharge, may parang switch sa loob niyan. Yung switch na yon, ang gamit nila ay mga MOSFET. Ayan. Kapag na-lobat na yung battery mo, yung discharge, makikita nyo dito meron tayong dalawang lines ng MOSFET. Meron tayo para sa discharge, meron tayo para sa charging. So kapag nalobat na yung battery mo, etong discharge na to, magta-turn off, hindi ka na pwedeng mag-discharge. Tapos etong MOSFET na to, sa charge naman, kapag puno na yung battery mo, magta-turn off din yan, hindi mo na siya pwedeng i-charge. Independently po yan nag-turn on and off. Para kahit lobat ka na, pwede ka pa rin mag-charge. Kasi magkahiwalay sila. At kapag nag-charge ka at napuno na, so mamamatay na yung charge ng MOSFET natin, pwede ka pa rin mag-discharge kahit nakapatay yung charge ng MOSFET. Pero kung titignan nyo to, magkadugtong yung MOSFET na yan. I-drawing natin kung bakit ganyan yung pagkakabuo nila. So,
Yung MOSFET natin, idodrawing natin na parang switch. Yung switch natin, nagtataas baba. Pag bumaba yan, mako-complete niya yung circuit. Kapag nakataas, naka-open. For now, i-drawing natin as nakataas yung switch natin. Or yung MOSFET natin. Ayan. Ganyan yun. Ganyan yung pagkakabuo niyan. Magkadugtong na switch, dalawang switch. Now, paano mangyayari na pwede ka pa rin mag-charge kung nag-disconnect na yung discharge MOSFET natin? Sabi natin, ito yung discharge MOSFET natin. Ito yung charge MOSFET. So, paano nangyayari? Kung ganito yung etong MOSFET na to, kung ganyan yung pagkakakabit niya, paano natin nagagawang pwede kang mag-charge kahit naka-disconnect yung discharge MOSFET natin, at pwede kang mag-discharge kahit naka-disconnect yung charge MOSFET natin. Pero dito sa diagram natin, makikita nyo, magkadugtong sila, at kapag namatay yung isa, dapat hindi na mag-work yung isa. Isa rin yan dun sa laging sinasabi nung iba na kapag nagcha-charge ka, tapos yung BMS mo ay dinisconnect niya na yung battery kasi puno na yung battery mo, iniisip nila na disconnect talaga yung battery mo sa solar charge controller ng buo. Hindi po yun. Kapag tinitingnan nyo dito, parang yun yung nangyayari, pero hindi. Kaya hindi yun nangyayari kasi po, ang MOSFET ay meron tayong tinatawag na body diode. Ito, tingnan nyo yung diagram ng MOSFET. Ito yung MOSFET at meron siyang body diode. Now, i-drawing natin yung body diode dito. So, nakaparallel yung diode sa switch natin. Ano ba ang diode? Para sa hindi pa nakakaalam kung ano ang diode po ay para siyang check valve. Ang ginagawa niya, pinapadaan niya yung kuryente sa isang direction lamang. Kapag naglagay ka ng positive dito, pwede mag-flow yung kuryente. Pag ganun. Pag naglagay ka ng negative, pwede mag-flow. Pero pag binaliktad mo, nilagay mo yung negative dito, hindi mag-flow. I-test natin. So, meron tayong power supply. Ayan. Lalagyan natin ng power yung ating motor. Ayan, umaandar siya. Kabit natin yung ating diode. Now, umaandar pa rin siya. Kasi pag titignan nyo yung diode natin, di ba? Ito yung positive side. Pero kapag binaliktad nyo yan, yung positive kinonect nyo sa negative side ng diode, walang dadaan. Kasi baliktad nga siya. So for me noon, para hindi ako nalilito sa diagram ng diode, tinitingnan ko lang tong line. Etong line na to, pinipigilan niya ang pagpasok ng plus dyan. Yun lang yung dati kong tinitignan. So pag nilagyan mo ng positive na kuryente dito, hindi siya makakadaan. Yung positive na kuryente, dito lang siya pwede dumaan. Dito. So now, tignan natin kung anong nangyayari kapag nag-switch on and off yung discharge and charge na MOSFET natin. So for example, ginagamit natin yung battery, nagdi-discharge tayo. At etong lines na to, connected pa lang yan. Isipin natin na connected yan. So, parang i-disregard nyo muna yung diode kasi ay closed circuit na to. So, diretsong dadaan lang dyan yung kuryente. Pag nalobat na itong battery natin, sasabihin ng IC dito, kailangan mo na i-disconnect yung discharge MOSFET natin. So, mag-o-open to, hindi na makakadaan yung kuryente. Kasi open na yung switch natin dito. Now, i-trace natin. Nagdi-discharge tayo, di ba? Negative. Hindi pwedeng pumasok yung negative dito. Kasi, positive lang yung pwedeng dumaan dito sa diode. So, tapos na yung circuit natin doon. Ibig sabihin, hindi na nga tayo pwede mag-discharge. Now, paano if mag-charge naman tayo? So, nakakabit dito yung charge controller natin. Tapos, nagsusupply yung charge controller natin ng positive dito, negative naman dito. So, i-trace natin, negative, negative. Yung charge MOSFET natin, naka-turn on yan. Kasi hindi naman lobat. So, dadaan siya dito. Yung discharge MOSFET natin, naka-open. So, hindi tayo pwede dumaan dito. Pero, tignan natin sa MOSFET. Yes, pwede tayong dumaan. So, pwede ka mag-charge kahit naka-disconnect yung discharge MOSFET natin. Now, gawin natin in reverse. Sabihin natin fully charged na yung battery natin. So, yung charge
MOSFET natin, mag-o-open yan yung discharge, magko-close ulit. So, pag magcha-charge tayo, negative, negative, charge MOSFET natin, open, hindi tayo pwede dumaan. Try natin sa body diode, hindi rin pwede kasi positive lang ang pwede dumaan dito. So, hindi tayo pwede mag-charge kapag sinabi niyang puno na yung battery, open mo na yung charge MOSFET. Pero pwede tayo mag-discharge. Sundan natin, negative, negative. Yung discharge MOSFET natin, naka-close yan kasi ay hindi naman tayo lobat. So, dadaan tayo dito. Pagdating sa charge MOSFET, naka-turn off yan kasi fully charged yung battery natin. So, hindi tayo makakadaan. Pero pag tinignan natin sa body diode, pwede tayong dumaan. Ayan, so pwede tayong mag-discharge. So, ganun po nag-work yung BMS sa loob niya. So, hindi ibig sabihin na kapag nag-disconnect na yung BMS dahil fully charged, ay nag-disconnect din yung pag-discharge natin. Hindi. Kaya niyang i-disconnect individually yung charge and discharge natin. Now, ano pa yung mga parts na meron dito sa BMS natin? Meron resistors dito. Fuse lang yan. So, i-disregard natin. At pag titignan nyo dito, meron tayong makikita mga resistors dito. Yan yung bleed resistors natin. Connected yan sa every cell. So, i-explain din natin kung paano nag-work yan. Kasi, gagawan din natin yung video tungkol sa active balancers. At, yun, kailangan nyo malaman din kung ano yung pinagkaiba nito sa passive balancer ng BMS. Eto mga resistors na to, nakakabit siya parang ganito. Ganyan. Siyempre, hindi ko na drawing dito. May switch dito. So, hindi siya laging nakakabit. Hindi laging nakakabit yung resistor na yan. May switch yan. At kapag napupuno na yung battery, sa kanya lang ikakabit tong resistor. So, ang nangyayari, kapag nagcha-charge ka, tapos eto ay 3.4 pa lang yung mga yan, 3.4 volts. Tapos eto ay nasa 3.5 volts na. Makikita nung IC na to, masyadong mataas na yung voltage netong isang cell. Ikakabit niya yung resistor. Ang mangyayari, kukuha siya na energy from the cell, i-burn nung resistor. So, mararamdaman yung umiinit tong resistor na to. So, dahan-dahang mababawasan yung charge nung cell na to para pumantay siya dapat dito sa mas mga nahuhuling cells. Basically, ganun yung ginagawa nung pag-balance na itong BMS na to. Yan, iba't ibang BMS, ganun din. Ayan, makikita nyo yung mga resistors. Hindi natin makita yung iba nandito sa ilalim. Pero ganyan po siya nag-work. Yung ibang smart BMS, may option yan kung kailan siya mag-balance at anong voltage siya mag-start mag-balance. Pero yung mechanism na resistor kinakabit dito, ganun nag-work yung pag-balance ng mga cells. Now, maliit lang yung pag-balance nito, milliamps lang, kasi maliit nga lang yung mga resistors dito. Kung lalakihan yung resistors, iinit na sobra yan, at sayang din naman na nasusunog yung energy ng battery, sinusunog lang ng resistor. So hopefully naintindihan nyo na kung paano nag-work yung BMS natin. Kahit anong BMS pa yan, yung pinaka idea behind ay ganito siya nag-work. Aside dyan, hindi pa natin nabanggit, meron tayong dalawang types ng BMS. Ito yung common port, ito yung meron lang dalawa, B- at P-. At meron tayong tinatawag na separate port na BMS. Makikita nyo dito, meron siyang B-, meron siyang C-, at meron siyang P-. So, tatlo. So, ano ba ang pinagkaiba nun? Yung separate port sa common port. Bakit nakahiwalay yung charge sa discharge? So, i-update natin tong diagram natin. Kung iti-trace natin to, etong charge ay nakakonect siya dito. Ayan. Pero yung discharge natin, nandito lang siya. So, magiging charge to, discharge dito. Ayan. So, negative din yan. Nasa gitna lang siya.
So yan po yung pinagkaiba ng common port sa separate na port na BMS, yung magkahiwalay ang charge at discharge. So bakit ba kailangan magkahiwalay pa? Ginagawa po yan dun sa separate port para mas makatipid. Usually yung mga separate port, kung minsan mas mura yan. Kasi ang ginagawa nila, katulad nito, separate port din to. Makikita nyo meron dito P- at C-. Ang nangyayari kasi, kaya nila hinihiwala yung charge, kasi binabawasan nila yung MOSFET ng charge. Like eto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na MOSFET dun sa ating discharge. Pero dun sa charge MOSFET natin, 7 lang. Mas madami, mas maganda. Mas mataas na current niya pwede niyang padaanin. Katulad dito sa mura, maraming gumagamit nito eh. Ang sabi nito, 100 amps yung discharge, 8 amps lang yung charge or 10 amps. Depende sa specifications na makikita nyo. Pero ayan, super baba ng charge kasi nung trinace natin yan, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 9 na discharge MOSFET at isa lang na charge MOSFET. Ayan, so dumadaan lang sa isang MOSFET yung charge current natin. Kaya super baba ng charge current natin. Pero yung 100 amps na discharge current natin, mataas. Kasi ganun. O, so maraming discharge MOSFET dito, tapos isang charge MOSFET dito. Bakit? Kaya nila ginawa yun para nga mas makatipid. So pwede silang maglagay ng mas konting MOSFET sa charge side. Kasi kapag pinadaan mo pa dito, hindi kayang isupport ng isang MOSFET lang. Isa sa tanong, anong mangyayari pag pinagkabit mo yan dalawang yan? I-trace natin. Pag pinagkabit mo tong dalawang to, isang scenario ay fully charged na tayo. So nag-turn off na dapat tong charge MOSFET natin. Sundan natin, negative. Hindi tayo makakadaan kasi naka-turn off na tong charge MOSFET natin. Hindi rin tayo pwede dumaan sa diode. Since pinagkabit mo yung charge tsaka discharge na port, dadaan dito yung charge natin. Discharge MOSFET natin ay naka-turn on yan kasi hindi naman lobat. So makakadaan. At kung kahit naka-turn off man yung MOSFET na yan, pwedeng dumaan dito yung charge natin. Pwedeng ma-overcharge yung ating BMS. So, yun po yung mangyayari kapag pinagkabit nyo yung charge at discharge. Pabaliktad naman. So, sabihin na nating lobat na yung battery natin. Naka-open na to. So, hindi mo siya ma-over discharge. Kasi, dito pa lang naputol na yung connection natin. So, ang pinaka-problema lang kapag pinag-connect mo tong charge port and discharge port dito sa separate port na BMS, ay pwede mo siyang ma-overcharge. Now, pwede mong gawin yung discharge mo, dito ka rin kukuha sa charge. Pwede siyang mangyari kung ganito nga yung diagram. Chinek ko na yung diagram nito, ay ganun nga. Ang mangyayari lang, malilimit ka sa yung discharge current mo, malilimit ka lang din sa 8 amps. Kasi kapag tinaasan mo pa, masusunog yung charge MOSFET natin. So, yun po yung pinagkaiba. Possibly yung ibang separate port na mga BMS, pwedeng iba yung diagram dito, pwedeng pinaghiwalay talaga nila. Like etong charge na MOSFET ay nakakabit na din dito. Pero yun sa mga sample na chinek ko, ay ganito yung diagram ng separate port nila. Kapag yung separate port na BMS nyo, tapos yung charge port ay nandito rin nakadirect, yun, pwede nyong ma-overcharge at pwede nyong ma-overdischarge. Pero dun sa mga na-test natin, ang negative lang, pwede nyo siyang ma-overcharge. Try nating i-wire yung BMS natin. Susundin nyo lang yan. Negative, papunta sa negative. Ayan. So sa BMS na to, ito yung B- niya. May nakasolder na ako. Kakabit dyan dito. Ayan yun. Tapos yung negative. Susunod na wire sa kanya, positive yun. Dito yan. Ito yung positive niya. Susunod ulit.
dito. At yung pinakahuli, ayan, dito sa pinaka main positive. Tapos yung load natin, 'di ba? Ay dito rin. So meron akong kinabit dito connector para sa load. Ayan. Tapos discharge natin ay ito yung discharge port natin. Kinabit ko dito. Ayan. Negative na charge port. Ito. Kabit natin yung ayan. So kung may load tayo, hindi siya turn on. Bakit? I-check natin yung voltages ng cells natin. Kasi 2.4. So, ayun na yan. Nagkikin agad yung protection ng cells natin. Ayan. Try nating i-charge. So, ang pag-charge, ko-connect tayo sa charge port, which is ito. Ayan na, connect tayo dyan. Gamitin natin itong charger natin. Ayan. Ayan, nagcha-charge tayo. Ayan, nagcha-charge tayo. Tingnan natin kung ayan. Nag-on siya kasi nakakonect yung charger natin. Pag pinatay natin yung charger, namamatay siya. Ayan. Kasi yung cell natin hindi pa talaga siya fully charged. Ayan, 2.7 pa lang siya. So, tingnan natin kung at what voltage magte-turn on agad yung cell. 2.9, tingnan natin, namamatay pa rin. 3 volts, namamatay pa rin. Ayan. So, at 3 volts, nag-turn on siya. Yung charger natin, nakapatay na. Ayan. Hindi na tayo nag-charge. Nalaman natin parang unreconnect na voltage ng BMS na to ay nasa 3 volts. So, pag na-reach na yung 3 volts, saka lang mag-turn on tong BMS. Pero kapag dumating tayo sa 2.5 volts, mamamatay dapat to. Try nating i-discharge yung cell mismo. Connect tayo directly sa cell. Kita nyo ba yung ilayo natin to? Ayan, 2.7 volts yung cell. Para mas bumilis, i-discharge natin. I-discharge natin. 2.7 na siya. Tignan nyo. 2.6, 2.5, 2.4 at 2.4 something, saka siya namatay. Ito. Nag-rest yung voltage, 2.6 na. So, more than 2.5 pa rin, pero hindi pa rin siya nagte-turn on. Kasi nga, yung reconnect na voltage nito ay 3 volts. So, ganun po nag-work. So, kapag nadi-discharge na, titigil na siya mag-discharge, at kapag fully charge yung isang cell, dapat titigil siya. So, try natin i-charge yung isang cell. Hanap tayo ng malapit na mga puno. Ito, try natin i-charge to. I-charge din natin pala itong buong battery para ma-charge din itong maliit. Malalaman din natin kung magdi-disconnect yung pag-charge.
Taasan pala natin para ma-test natin kung ma-overcharge niya. 3.62 na yung itong cell na to. Charge pa rin. 3.65 na itong isang cell. Malalaman natin na titigil na yan mag-charge kapag magiging 0 dapat to. Kung makikita nyo 3.7 na dito. Ayan, 3.71 na nga. 3.7 volts na nga talaga. Pero tuloy-tuloy lang yung charging natin. So, hindi ganun kaganda yung BMS na to sa charge protection. Yung discharge ang priority niya. 3.8 na. Hindi pa rin tumitigil mag-charge. Ayun. Tumigil na. At bumalik kasi nag-rest ng konti yung voltage. 3.8 ata siya tumitigil. Ayan, i-monitor natin. Ayun. 3.7 something. Doon namamatay. Nakita nyo. At kapag umabot sa 3.7, ayun, namamatay. So, medyo mataas sa 3.65 yung protection niya, yung overcharge protection. Pero okay lang yun. Kung medyo conservative ka, medyo mataas nga siya. Pero yung discharge protection niya ay okay naman. Para sa akin, yung 2.5 volts na cut-off voltage niya, tapos magre-reconnect ng 3 volts ay okay na okay. Pero yung cut-off voltage sa charging, medyo mataas, nasa 3.7 volts, more than 3.65 volts na maximum dapat ng cells. So, dyan papasok yung mga smart BMS. Kasi etong mga to, etong mga, hindi to mga smart BMS. Ang ibig sabihin ng smart BMS ay smart siya. Pwede mong iset yung almost lahat ng parameters na importante. Like yung cutoff voltage ng pag-discharge, cutoff voltage ng pag-charge. Pwede mong iset sa gusto mong voltage. Like gusto mong mag-cutoff voltage sa 3 volts para sa 12 volts pa lang ng 4S na battery mo, nagdi-disconnect na para hindi siya bumaba more than 20%. Pwede mo pong gawin sa Smart BMS. Tapos yung charge voltage mo, kung gusto mo lang nag-stay sa 3.4 volts per cell para hindi siya umaabot talaga ng 100%, pwede mong iset sa Smart BMS. Paano ba gamitin yung Smart BMS? Pareho lang po siya sa mga normal na BMS nyo. Meron din siyang mga wires, ganun din. So, try naman natin siya. So, ito po ay 8S na BMS. Pero ang pag-wire, ganun pa rin po. Negative, papunta sa main negative din. Ayan. Tapos, i-screw pa lang muna natin yung ito mga to. So, P minus. Ayan. Ito pa ang maganda sa DALI BMS. Kasi meron pa kayong ibang option ng mga smart BMS. Like yung JBD at yung JK BMS. Ang maganda dito ay nakakrimp na yung mga terminal lugs nyo. Unlike sa ibang BMS, walang nakakrimp. Like, yung mga murang BMS, wala talaga. Ikaw pa mismo ang magsosolder. Kapag DALI BMS, malaki man yan o maliit, may naka-crimp. I'm not sure pala, dun sa mga super murang DALI BMS, kung may naka-crimp. Parang yung ibang mura, wala. Pero kapag yung mga mas mahal na smart BMS nila, meron na talaga naka-crimp. Natin, B minus, dito yan, sa negative. So, kung 8S man yung battery mo or 16S, 4S, pare-pareho lang po. Sunod-sunod lang lagi. Unahin nyo sa negative, tapos yung susunod na positive. Sa susunod na positive na cell yun. Tapos, pag nagkakabit po kayo ng BMS, huwag nyo muna ikabit sa BMS to. Ito lang muna ang ikabit nyo. Ayan. At kung ito, tigi isang cell lang, pero kung marami yung cell nyo, diba, gagamit lang kayo ng tabbing wire. Ganun din yung setup nyo. Meron, basta naka-connect yung mga red wire sa positive.
Since 8S to, lagay tayo ng tabbing dito. Papagano naman tayo para hindi masyado mahaba yung wire natin. At last one. At since smart BMS pala to, may mga kailangan ka pa ikabit bago mo siya magagamit. Ito yung Bluetooth niya at Wi-Fi na rin. So, etong smart BMS na to, pwede mong i-connect siya sa Wi-Fi, tapos pwede mo na siyang ma-access yung details ng battery mo through Wi-Fi. Kasi yung mga lumang ganito, Bluetooth lang. So, sa Bluetooth mo lang siya pwedeng ma-access. So, pag malapit lang yung phone mo sa BMS, unlike eto ngayon, kahit wala ka sa bahay nyo, pwede mo makita yung status ng battery mo. Tapos, eto yung mga temperature sensor. So, etong version nila, merong ang dami. 4 na temperature sensor. Ito po ay nilalagay sa cells para ma-monitor niya yung temperature ng cells mo. Pwede siyang mag-disconnect kapag sobrang init na ng cells mo. At kapag nakakonect na lahat, yung nakakonect na yung Bluetooth, yung temperature sensors, eto na lang. Before mo i-connect, i-double check mo lang. Umilaw, so ibig sabihin, pwede na. Yan. Kapag nakakonect na at nakikita nyo nagbi-blink, pwede nyo nang i-download yung app. Punta lang kayo sa Play Store, search yung Smart BMS, or ang alam ko may QR code sa manual yan, i-scan nyo para pwede nyo ma-download yung app. At pag na-download nyo, ayan siya. So ayan, meron na tayong local monitoring at remote monitoring. So ito yung sinasabi ko na kahit wala ka sa bahay nyo, pwede mong i-monitor na. So local lang tayo, gagamit siya ng Bluetooth at makikita nyo dito yung Bluetooth. Kapag hindi siya lumitaw, kailangan nyo lang i-press to, yung switch dito sa Bluetooth niya na module. Tapos dapat lilitaw na siya dito. Click nyo lang yan. At makikita na natin yung status ng ating battery. So yung voltages, ayan, nakikita natin meron tayong 3.34. Ito yung fully charge sa atin kanina. Tapos kung gusto mong i-change yung voltage protection, ayan, cell low volt protect, cell volt high protect. So ito pala, 3.75 din yung pinaka mataas niya. So pwede mo yan babaan to 3.65 or 3.4 volts. Tapos yung low protect niya 2.2. Pwede mo rin niya iset sa 2.5 volts or 3 volts. So yan yung maganda dito sa ganitong mga klase ng BMS. Tapos dito, temp protection, ayan, pwede mo nga iset yung mga temperatures pag malamig at kapag super init. Kaya ayan, makikita may negative, tapos may 65 degrees. Isa pa sa maganda sa BMS na ganito ay, ayan o, supported niya na rin yung iba't ibang communication protocols ng mga inverters. So kapag, kunyari yung DE, ayan, yan yung sikat na inverter. So kung gusto mo siyang ikabit directly, kasi meron siyang ito, CAN or 485 na port, gagawan mo lang ng connector papunta sa DE mo. Ayan, makikita nyo na yung status ng battery mo. Unlike sa before kasi, pag nagdi-DIY tayo, di ba? Hindi natin makonect yung DIY battery natin sa DE or sa iba pang inverters na gamit natin kasi wala siyang communication protocol. Etong Smart BMS ng dali ngayon, etong mga bago, meron na. So pwede na natin, kahit mag-DIY na tayo ng battery natin, pwede na natin siyang i-connect sa DE natin or sa iba pang inverters natin. Ayan. So ayos na yung Smart BMS ngayon ng dali. Gagawin pa natin ito ng future na video. Ang topic lang naman natin ngayon ay tungkol sa mga BMS. So next ay kung paano ba mamili ng BMS, kung ilang amps ba ang kailangan nyo. So medyo mahaba na yung video natin, so gagawin na lang natin na part 2 video yon. I-upload din naman natin agad, so tignan nyo na lang, ilalagay ko yung link dyan. So I guess dito na muna natin tatapusin yung video. I hope may natutunan kayo kung paano nag-work ang BMS. At kung meron pa kayong katanungan or meron akong na limutang sabihin, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!